Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang papuri ay tanging kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang na tanging Panginoon at Diyos ng sanlibutan. Naway ang habag at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganun din sa kanyang mga kasamahan at sa kanyang mga pamilya at sa lahat ng mga taong tumahak ng kanyang landas hanggang sa huling araw. Mga kapatid naming mag-aaral, sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa wikang Arabi, at noong nakaraang linggo ay ating pong nakuha ang alif na madda, ang alif na mahaba ang katinig, yung vowel. So, nasabi natin na ang alif na ito ay magiging mahaba kapag sinundan siya ng letrang nauna sa kanya. Okay? Yung nauna sa kanya na mayroong itong katinig na fatha. Okay? Mayroon siyang katinig na fatha. So, yun po yung kondisyon para maging mahaba itong katinig na ito. Kailangan yung sinundan niyang letra ay fatha siya. Okay? Yung kanyang katinig o vowel ay fatha. So, ito naman kukunin natin ngayon mga kapatid ay itong mahabang katinig din na letrang waw. Okay? Letrang waw. So, tinatawag itong waw madda. Okay? So, ang kondisyon naman nito, waw madda ay kailangan yung sinundan niyang letra katulad ng alif ay ang kanyang vowel o katinig ay dhamma. Okay? Kanyang katinig ay dhamma. Ibig sabihin yung sinundan niyang letra, ang kanyang katinig o ang kanyang vowel ay dhamma. Okay? Dhamma na tinatawag. So, ito po yung halimbawa nito, kung makikita nyo dito sa taas, yun po yung tinatawag nating, ito po yung tinatawag nating sa taas na ito, ito po yung waw, okay? Waw siya. Okay? At yung sinundan niyang letra ay ba at ang kanyang katinig o vowel ay dhamma. So, dito, kapag ganito yung nangyari, magiging mahaba itong waw. Okay? Kaya ang pagbasa dito ay bu, ganon. So, ito naman, yung halimbawa niya dito, makikita ninyo waw siya. Okay? Ang kanyang sinundang letra ay jim at ang katinig nito o vowel nito ay dhamma. Kaya ang pagbasa dito ay ju. Yun. So ito bu, ito naman ay ju. So basahin natin ito yung Tagalog niya. Sabi dito, kapag ang titik waw, okay, titik waw, so ito po yung letra na waw, di ba? Na mayroong sukun. Yan, mayroon siyang sukun. Makikita ninyo, sukun sa itaas. Ito po yun, yung sinasabi niya. Ay sumusunod sa isang alpabeto na may dhamma. So, sumusunod siya sa anumang alpabeto sa wikang Arabic. Okay? Alif man, ba, ta, sa, jim. So, alinman sa alpabeto ng wikang Arabic na may dhamma. So, kailangan ng kondisyon dito, sabi natin, ay dhamma siya. Kung hindi dhamma, ay hindi ito matatawag na mahabang katinig. Okay? Hindi siya magiging mahabang katinig na waw. Okay? So, kailangan dhamma siya para maging ang kanyang para maging ang pagpapahaba rito ay tinatawag nating waw. Okay? Na madda. Okay? Magkagayon, ang waw na ito na tinatawag na waw madda. So, tinatawag itong waw madda.
ay bibigkasin katulad ng dalawang ulit na dhamma. So, ang pagbigkas sa kanya para kang nagbasa ng dalawang wow. Okay? Para kang nagbasa ng dalawang wow. So, yung katumbas nito, lagi nating sinasabi ay 2 segundo na pagpapahaba. At ang pagbigkas sa, okay, sa wow, sa u na ito, okay, ay katulad ng u sa yungib. Okay, katulad ng u sa yungib. So, yungib sa salitang Tagalog, yungib. So, yun yung wow. Okay? Yun yung katumbas ng wow. Okay? So, dito, makita natin yung mga halimbawa, inshallah. Dito sa ibaba, di magkadugtong at magkadugtong. Okay? Ganun din dito sa kabilang hilera, di magkadugtong at saka magkadugtong. So dito pinapakita kung ano yung itsura niya kapag hindi pa siya naidugtong, okay? At kung ano yung itsura niya kapag naidugtong na siya sa letra. Kasi kailangan nyo din itong malaman kung paano yung letra na idudugtong at kung paano yung letra hindi na idudugtong. Okay? Upang sa ganun ay makilala nyo yung mga letra kapag nagkaroon na ito ng kadugtong. Kasi kapag meron ng kadugtong ay medyo may mga letra na naiiba yung kanilang itsura. Okay? May mga letra na naiiba talaga yung kanilang mga itsura. So, lagi niyong tandaan na ang mahabang katinig ay nagiging mahaba ito, nakatinig na wow, na madda, sa kondisyon na yung sinundan niyang letra ay ang katinig niya ay dhamma. Okay? Ang katinig niya ay dhamma. At siya na wow ay sukun. Okay? At siya na wow ay sukun. So ito, sukun yung wow. Tapos yung sinundan niya, okay, na jim na letra ang katinig, dhamma. Ito naman, sukun na wow, ang sinundan niyang letra, ang kanyang katinig ay dhamma. Okay? Kaya ang pagbasa ay mahaba, bu, ganun din dito sa kabila, ju. Okay? So dito, di magkadugtong, yung mga halimbawa niya babasahin natin hanggang sa huli para makilala ng bawat isa. Ito, bu, okay? Ba, okay? Tapos wow. Wow na sukun. Tapos sinundan niyang letra ay dhamma. Kaya ang pagbasa, bu. Yan. Bu. Okay? Dito naman, mim. Mim na dhamma. Tapos yung sinundan ito ng wow na sukun. Kaya ang pagbasa ay mu. Yan. Mu. Yan. Mahaba yung pagbasa natin. Dito naman, jim. Na dhamma, yung sumunod sa kanya na letra ay sukun na wow. Okay? Sukun na wow, kaya ang pagbasa sa kanya ay ju. Yan, ju. Dito, wow na sukun. Makikita nyo, yung sinundan niyang letra ay dhamma na nun. Kaya ang pagbasa sa kanya ay nu. Yan, nu. Yun. Ito naman sod, tapos ang sinundan niyang letra, ang sumunod sa kanyang letra ay wow na sukun, kaya ang pagbasa sa kanya ay su. Yan, su. Yun. So, sabi natin yung sod ay binibigkas ito na bilog ang ating bibig. Okay? Dito naman letrang ha, okay, na dhamma. Ito ay sinundan ng letra na wow na sukun. Kaya ang pagbasa sa kanya ay hu. Yan. Hu. Yan. Hu. Dito, ta na dhamma. Ang sumunod sa kanyang letra, wow na sukun. Kaya ang pagbasa sa kanya ay tu. Yan. Tu. Kasi ta siya. Kaya yung pagbasa natin ay letrang ta. Kaya ang pagbasa, tu. Yan. Yu. Ito naman ya, letrang ya. Na dhamma at yung sumunod sa kanyang letra ay wow na sukun kaya ang pagbasa sa kanya ay yu. Yan. Yu.
So, basahin natin. Dito, ain, tapos waw. Kaya ang basa sa kanya ay u. Yan. Dito naman, dal na, dal, tapos waw. Kaya ang basa sa kanya ay do. Yan. Dito, fa, tapos yung sumunod sa kanya sukun na waw. Kaya ang basa sa kanya ay fu. Yan. Fu. Dito, letrang zay, tapos waw na sukun. Kaya ang basa ay zu. Yan. At dito naman, kaf at saka sumunod sa kanya yung waw na sukun. Kaya ang basa sa kanya ay ku. Yan. Ku. Yan. Dito naman, sin at waw. Yung sumunod na letra sa kanya, kaya ang basa sa kanya ay su. Ha? Su. Yan. Normal lang na si. Kaya normal lang na pagbasa. Kaya ah, normal lang na pagbasa kasi ito ay letrang sin. Okay? Kaya ang basa ay su. Yan. Su. Yun. Tapos dito, lam. Lam. Tapos wow. Kaya ang basa sa kanya ay lu. Yan. Lu. Tapos ta. At saka sumunod na letra wow na sukon. Kaya ang basa ay tu. Yan. Tu. So, ito yung tinatawag nating wow na madda. Okay? Wow na madda. So, inshallah, mga kapatid, ay kukuha tayo ng mga letra, inshallah, na isusulat natin dito. Okay? Papakita natin na kayo po yung magbabasa nito, yung 4 lamang na babasahin, inshallah. At pagkatapos ay isend po ninyo sa akin ang inyong voice record, katulad ng ginagawa natin, para mapakinggan natin kung tama yung pagbabasa ninyo, inshallah. So, ito po yung papakita natin na dapat ninyong basahin, inshallah. At ipadala nyo sa akin ang voice record. So, yan po mga kapatid, okay? At hindi ko na babanggitin kung ano yung mga letrang ito. So, inshallah, siguro naman, kilala na ninyo yung mga letrang ito, mga kapatid. Kung ano ba yung mga letra na ito. Okay? Paano po yung pagbabasa ng 4 na salita na ito. Okay? So, ito. Okay? At saka ito, pangalawa. Pangatlo, yan. At pang-4. Okay? So, gusto nating marinig para inshallah ay malaman natin kung naintindihan natin yung lecture natin ngayon. At ganun din ay upang sa ganun ay ma-follow up kayo. Okay? So, hanggang dito na lang mga kapatid at inaasam natin na mag-send ang ilan sa ating mga kapatid na upang sa ganun mag-send na kanilang voice record upang sa ganun ay ma-check natin itong pinag-aaralan natin ngayon. Okay? So hanggang dito na lang mga kapatid, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.